Netanyahu nagpanik na. Susunod na ba siya sa ICC pagkatapos kay Duterte? Hindi makapaniwala ang marami nang lumabas ang utos ng International Criminal Court, ICC, na arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matagal nang iniimbestigahan ang war on drugs na sinimulan niya noong 2016 kung saan libo-libo ang namatay sa operasyon ng pulisya laban sa ilegal na droga. Kahit pa tumanggi ang gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan, hindi natinag ang ICC. Sa tulong ng iba't ibang human rights organizations, itinulak nila ang kaso hanggang sa lumabas ang warrant of arrest. Ito ay naging malaking sampal sa mga leader na akala ay hindi sila mahahabol ng international law. At dahil dito, maraming mata ngayon ang nakatutok sa iba pang mga leader na may malalaking kasalanan laban sa sangkatauhan. Isa na rito si Benjamin Netanyahu, ang punong ministro ng Israel. Isusunod na ba siya ng ICC na arestuhin? Gaano kalakas ito para hindi maapektuhan sa utos ng ICC? At ano ang papel ni Trump sa patuloy na pagkakalaya ni Netanyahu? Yan ang ating aalamin. Si Benjamin Netanyahu ay isa sa pinakamakapangyarihang leader sa mundo ngayon na matagal nang namumuno sa Israel. Pero hindi lang ito ang dahilan kung bakit siya controversial. Kilala siya sa kanyang matitinding desisyon laban sa mga Palestinian, lalo na sa mga nagdaang digmaan sa Gaza. Simula nang sumiklab ang panibagong labanan sa pagitan ng Israel at Hamas noong Oktubre 2023, lumobo ang bilang ng mga sibilyang namatay sa Gaza. May mga ulat ng mass killings, airstrikes sa mga ospital at pagsira sa buong mga komunidad na ikinagalit ng maraming bansa. Dahil dito, nagkaroon ng mga panawagan mula sa iba't ibang human rights groups na imbestigahan siya sa ICC dahil sa war crimes at crimes against humanity. Kung si Duterte nga na isang dating Pangulo ng Pilipinas ay naisyuhan ng warrant, posible bang si Netanyahu ang sunod? Noong Mayo 2024, opisyal na naghain ang ICC ng arrest warrant laban kay Netanyahu at sa ilan pang matataas na opisyal ng Israel kasama ang defense minister nito. Ang paratang war crimes at genocide laban sa mga Palestinian sa Gaza. Pero ano ang nangyari pagkatapos ng warrant na yon? Wala. Kahit na may opisyal na utos ang ICC, hindi ito agad naisakatuparan dahil sa malakas na suporta ng ilang bansa sa Israel, partikular na ng Estados Unidos. Sa kasaysayan, ang ICC ay madalas na epektibo lamang sa mga bansang mahihina ang political backing, tulad ng mga bansang African at ilang leader sa Asia. Sa kaso ni Netanyahu, parang napako lang sa papel ang warrant. Hindi siya inaresto, hindi rin siya nagpakita ng takot at patuloy pa rin siya sa pamumuno. Paano pinrotektahan ni Trump si Netanyahu? Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi natuloy ang ICC arrest kay Netanyahu ay ang malakas na suporta ng Estados Unidos, lalo na mula kay President Donald Trump. Si Trump ay isang matagal ng kaalyado ni Netanyahu at ng gobyernong Israeli. Noong 2018, ipinagkaloob pa niya sa Israel ang Jerusalem bilang kanilang kabisera, bagay na ikinagalit ng maraming bansang Muslim. Bukod pa rito, hindi kinikilala ng Amerika ang jurisdiction ng ICC sa Israel, kaya walang kapangyarihan ang hukuman na ipatupad ang utos nito sa loob ng bansa. Nang lumabas ang arrest warrant, binatikos ng Amerika ang ICC at sinabing hindi nila susundin ang utos nito. Sa madaling salita, may backer si Netanyahu na may kakayahang protektahan siya. Kung ikukumpara kay Duterte, walang ganoong kalakas na international ally ang dating Pangulo ng Pilipinas. Kaya habang si Duterte ay posibleng madampot sa ibang bansa, si Netanyahu ay nananatiling untouchable. May pinapaboran ba ang ICC? Dito pumapasok ang malaking tanong. Bakit tila mabilis ang kilos ng ICC sa mga bansang mahihina pero tila may pagkabulag pagdating sa malalakas tulad ng Israel at Russia? Si Vladimir Putin na may arrest warrant din mula ICC dahil sa Ukraine war ay hindi pa rin nahuhuli dahil sa pagiging isa sa pinakamakapangyarihang leader sa mundo. Ang Russia ay isang nuclear power na may matibay na kontrol sa loob ng bansa. Kaya walang sino mang makakapilit sa kanya na sumuko o ipaubaya siya sa international authorities. Dagdag pa rito, maraming bansa, kabilang ang China at ilang estado sa Africa, Asia, ang patuloy na sumusuporta sa Russia kaya hindi ito madaling ma-isolate. Samantala si Benjamin Netanyahu, kahit na may arrest warrant na, ay nananatiling untouchable dahil sa malakas na suporta mula sa Estados Unidos at iba pang Western allies na patuloy na nagtatanggol sa Israel laban sa anumang paratang ng war crimes. Hindi tulad ni Putin na may nuclear deterrent o ni Netanyahu na may matibay na international backing, si Rodrigo Duterte ay isang dating leader ng isang middle
power country tulad ng Pilipinas na walang sapat na geopolitical leverage para maprotektahan ang sarili laban sa ICC. Kaya naman tila mas mabilis ang naging kilos ng ICC sa kaso niya habang ang ibang mas makapangyarihang leader ay patuloy na nakakaiwas sa international justice system. Ang pattern na ito ay nagpapakita ng isang malaking double standard sa international justice system. Mas madaling habulin ang maliliit na bansa, pero ang malalaking bansa na may nuclear weapons o makapangyarihang alyado ay tila hindi mahuli-huli. Dapat na bang matakot si Netanyahu? Kung pagbabasehan natin ang kasaysayan, tila hindi pa agad mahuhuli si Netanyahu. May suporta siya mula sa Amerika, may matibay na militar ang Israel, at hindi rin handang ipatupad ng Western countries ang utos ng ICC laban sa kanya. Ngunit sa kabila ng matibay na protection ni Netanyahu, may lumalakas na pagbabago sa pandaigdigang politika na maaaring magpahina sa kanyang depensa. Tulad na lamang ng lumalaking galit ng maraming bansa sa Israel dahil sa Gaza War, lalo na't patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga namamatay na sibilyan at pagkawasak ng mga komunidad. Dati, tahimik lang ang ilang Western nations sa mga aksyon ng Israel, pero ngayon, kahit ang ilang matagal ng kaalyado nito ay nagsisimula ng bumaliktad, na makikita sa lumalakas na panawagan ng mga bansang Europeo na itigil ang mga opensiba at magkaroon ng mas balanseng pananaw sa sigalot. Kasabay nito, nagsisimula na ring lumakas ang tinig ng Global South laban sa double standards ng ICC dahil napapansin ng maraming bansa na tila may pinapaboran ito pagdating sa pagpili ng mga leader na iimbestigahan. Dahil dito, mas tumitindi ang pressure hindi lang sa Israel kundi pati sa mga bansang nagpapahintulot sa impunity nito. At kung sakaling bumagsak ang suporta ng Amerika kay Netanyahu, maaaring magbago ang ihip ng hangin mula sa pagiging isang untouchable na leader, maaari siyang maging vulnerable sa mga pandaigdigang batas na matagal niyang naiwasan. Ang epekto nito sa geopolitics. Kung tuluyang mawalan ng suporta si Netanyahu at lumakas ang posibilidad ng kanyang pag-aresto, maaaring magkaroon ito ng malaking epekto sa geopolitics. Una, posibleng lumawak ang hidwaan sa gitnang silangan, lalo na kung gagamitin ng mga kaalyado ng Israel ang sitwasyong ito para patibayin ang kanilang posisyon o maglunsad ng retaliatory actions. Ikalawa, maaaring masira ang imahe ng Amerika bilang isang tagapagtanggol ng demokrasya dahil kung pababayaan nito si Netanyahu, magpapadala ito ng mensahe na hindi nito kayang protektahan ang matagal nitong kaalyado. Pangatlo, maaaring lumakas ang Global South sa pagtulak ng reforma sa ICC at international justice na maaaring magdulot ng pagbabago sa kung paano hinahawakan ang mga war crimes cases sa hinaharap. Sa ngayon, tila mas maraming proteksyon si Netanyahu kumpara kay Duterte. Pero sa patuloy na pagbagsak ng imahe niya sa mundo, hindi malayong dumating ang araw na kahit ang mga dating kakampi niya ay talikuran siya. At kapag nangyari iyon, maaaring dumating ang panahon na si Netanyahu mismo ang sumunod sa yapak ni Duterte at harapin ang batas ng ICC. Dapat na rin bang imbestigahan ng ICC si Netanyahu? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.